di ba? Para magsabi rin ng katotohanan. Thank you. Sinong susunod sa mga ano? Okay. Ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen may mga pictures na ipe-present. Si Jay Guevara po ang isa sa mga nakaharang dyan eh. Ang bihira, laki-laki. Harang-harangan mo yun, laki-laki ng tiyan mo. Baka nasakop mo na yung kalahati nung ano, LED dyan. Kumari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, baka i-clear lang ho natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalta susunod? Sige, si... Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Yan. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay di, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Oh, umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi, hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang... Yan, okay. Ito, sunod natin ito, ha? Alright. Maraming salamat. Ito naman yung kung magkano yung binigay at sino-sino ang nagbigay kay Speaker Romualdez. Thank you, Attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Ayun. Lahat. Tuwan-tuwa na naman si Franco Mabantan yan kasi favorite niyang banatan si Romualdez lang eh. Hindi, pagka kasi yan talagang niya ang kanyang enemy, si Romualdez. Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasahan ng mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera? Total. Yes, magandang hapon po. Bali, ako na-witness ko yung pagdi-deliver ng pera doon sa Aguado, sir. Hindi lang kay speaker, sa lahat. Sa lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Pwede pa next time pag gagawa ng kayong hearing na ganyan, wag mo masyadong maingay yung iba. Paano maririnig? Bihira, oo. Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita, ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si... Nako! Sino? Ramon Tulfo. Nako, patay tayo dyan! Grabe. Kaya pala okay lang sa kanya mag-imbento ng kung ano nung istorya at ma-libel case kasi ganun pala naman ang Naku po, patay tayo dyan. Sino pa?
Saan? Sa Pro 87, Nako. Scout Gandia sa Prologue, Nako. QC. Marius, Nako. Tomas Morato, Marius, Nako. Scout Gandia, number 87, Prologue, Nako. Quezon City. Nako. Halos every Thursday, Webes. Wow. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman. Nako. Si Joey De Guzman. Nako, para... Ay, nako. Ayan na, nagkakalabasan na. Kaya pala ayaw na ayaw ng mga media, no? Ayaw na ayaw ng media dito sa mga to. Hindi ko nga maintindihan, no? Ang tindi ng korupsyon sa Pilipinas. Tapos eto mga to, nagre-reveal sila ng mga corrupt na official. Pero yung mga media, sunod-sunuran sa dikta ng grupo de Gatchalian at ng ating pamahalaan o ng Malacanang. Diba? Sabi nga ni Senator Cayetano, mamaya piplay natin yung video dyan, napakaganda. Sabi nga niya dati ex-marine ang tawag ng mga media. Nung tinawag ng Gatchalian Black na mga kargador o di kaya naman ay ex-employee, yung media nagbago na rin, hindi na ex-marine ang tawag. Ang tawag na bigla naiba na, naging ex-employee na, ganun na, o kaya bodyguard o ganun. Galing na media, no? Tangnan nyo. Ay, sorry naman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-ano, no? Mag-react. Ulitin ko po wag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Yan, tama ha. Kaya mga kababayan, ako nakikiusap din ako sa mga Duterte supporter na nagpupunta sa mga rally. Huwag nyo awayin yung mga media na naandun. Yung mga cameraman, yung mga field, reporter. Inuutusan lang naman yan. Ang talaga nag-e-edit yan sa newsroom na nila. Unless pumunta dyan yung mga kilalang bayaran. Yung mismong mga anchor na sila mismo nagsasalita. Kasi maraming description ng media. Merong media na nandun ka, re-report mo lang, kikwento mo lang. Meron din naman na naandun para gumawa ka na ng istorya. Sabihin, gumawa ka na ng para sa iyong reporting, buong news. Yun yung mga nababayaran. Usually, yan yung mga sikat Sikat na mga news anchor. Pero yung mga reporter lang, huwag yung kayo magagalit doon. Sila yung mga empleyado lang ho yan. Empleyado lang ho yan. Lalo-lalo sa mga cameraman. Huwag naman kayo magagalit sa camera. Maraming cameraman dyan ang ating yan. Ano yan? Talagang suporta yan sa mga Duterte. Nagkataon lang talaga nagtatrabaho lang sila. Kailangan lang nila ng trabaho. At wala naman po silang say sa kahit na anumang mga sinasabi ng ng mga reporter nila, ng mga anchor nila. Sila po'y tagakuha lang. Huwag po tayo magagalit. Wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, wag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Oh, go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Take note po hindi lamang po ang sinasabi dito isang tao lang kasi talagang PR Ibig sabihin, isa lang yung binibigyan tapos marami yung na siyang mga contact na media dito. So dito, kitang-kita na ninyo kung papaano ang galawan nitong mga media na to. Baka nga meron pa nga dyan, mga social media. Oh, sigurado ako mga vlogger dyan. Oh, 'di ba? Yung vlogger na nagtatanggol kay Romualdez, alam na this, 'di ba? Anak ng tutsang kalabaw, oo. Worth of 2 to 3 million. Ay, grabe. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan nga sa Senate
Minsan Nako. dito sa Sa singit daw. Ay, sa Senate daw. Ay, talaga. DWIZ building. Hoy! DWIC! Hoy! 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 Alam ko yan. Hindi, pero wag mong natin sisisihin yung may-ari Baka kasi minsan yung may-ari wala namang alam eh. Yung totoo lang malamang yung mga tao doon. Sino-sino na ba ngayon ang nasa DWIC? Yung mga komentary doon. Bakit? Marami kasi akong alam eh. Grabe ka naman, Banat Bay. Hindi, basta ganito yan. Hindi ko na lang sasabihin kung ano. 2 beses na kaming natanggal. Hindi naman natanggal, nawala kasi hindi kami nagkakasundo doon sa management. Pinipigilan kami bumanat noong time na ayaw nilang pinababanatan namin. 2 beses na, 2 radio station na. Kaya kami nanatili sa SMNI. Yan ang gusto namin sa SMNI. Although ikaw ay isang anchor, ang kanila lang naman, wag lang magkakaroon ng mga green jokes. Yun lang naman. Siyempre, sila po ay alam naman natin, KOJC. So, yun lang naman ang pinagbabawal sa amin doon. Sabihin, yung mga opinion namin, nasasabi na yun kung ano ibibigay namin. Although, pinapaalalahanan kami ng SMNI palagi na ingat, baka mademanda. Ubus na naman ang oras natin dyan. Ayun lang naman ang paalala nila. Pero wala po silang pinapaalala na, wag niyong babanatan to. Pero doon sa mga nakarang istasyon, na pinagtrabahuhan namin ni Mocha, ilang beses kaming natanggal dahil sa binabanata namin si Lenny Robredo, binanata namin ng si Marcos. Alam na, this. O, di ba? Yan, o. States sa Show Boulevard. Yo! Istasyon ko yun Ay, Buti yun na lang, na. wala na ako ron. Buti, wala na tayo doon. Ay, hindi pala 2 beses. Si Mocha 2 beses, ako 3 beses. Hindi ko nasasabihin niya yung pangatlo. Basta 3 beses ako na kasi linilimitahan yung sinasabi ko. Ayun, ayaw nilang banatan ko si Aimee nun eh. Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat. Sa mga binanggit niyo, sundan ko yung kay Kong. Alam mo kasi, sana sir, di mo muna pinasok eh. Nantay natin kung sino yung taga DWIC. Si sir kasi, pasok ng pasok agad eh. Easy lang. Pag tayo nagpe-press con, pwede bang paalala ko lang sa mga kapatid natin sa pakikipaglaban, patapusin muna natin yung mga nagsasalita. Kasi minsan, nagpo-post yung magsasalita, but it doesn't mean tapos na sila. Antayin natin matapos. Hindi na nabalikan yan eh. Kung sino man yan taga DWIC na yan. Sino kaya ang hinahatiran ng pera dyan sa DWIC? Sino? Alam ko na. Sino ba dati nagtatrabaho doon? Aguy, aguy, aguy. Sino? Na ngayon, sip-sip tumbong na ni Marcos at ni Romualdez. Sino yon? Sa sobrang kasisip-sip, lumaki na ng todo-todo. Mike, nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador. Nakatanggap, hindi. Matik na yun. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo, meron. Meron, sir, meron. Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may na-deliveran kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo, kanina nakikinig ako, may nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, based sa inyong affidavit at saka doon sa mga bagong dumating,
may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba? Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay. No? Paumanhin muna. Buti sinalo ni Kuya. Buti sinalo ni attorney kasi yung iba naman gusto... Wag naman po natin ipahamak yung ating mga kapatid na dating bodyguard at dating ex-marine. Wag natin, dating marine. Wag natin sila ipahamak. Ako nakikiusap lang. Kasi gusto nga natin makuha ang kumpiyansa ng mga uniform personnel. Tapos gusto ninyong magalit lalo dahil sa... Wag ganun. Wag, yung discarding tama lang. Discarding tama lang Maraming ba? salamat, Attorney Levy. So, salamat. So, na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So, nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So, Sige. Hindi muna sila magsasalita. So, salamat, Kong Mike. Thank you. Next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka? Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, 3 beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po. Okay, next. Ngayon na. Nadali ka dun. Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42 McKinley. Pero sa delivery, 3 times to 4 a week, sir. Yung delivery po. kung kani-kanino yan. Yes, sir. Okay, thank you. Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker, kung sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka8 beses ako mag-deliver dun, sir. Grabe, no? Talagang sagad sa buto to si Martin, ano? Pakawalang niya talaga. Ako, sir, isang beses sa may Aguado, sa gilid ng Malacanang. Tusan akong magbuhat ng mga paper bag, papasok ng bahay doon, sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30. 1-3-13. Sige, go Yes, ahead. po. Sa akin naman, sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi nung 2022, kami lang yung security ni Boss. Nakikita niyo yung pattern? Siyempre, nanggagaling kay Zaldico, yung pera daw, di umano, allegedly, ito mga to, pinadi-deliver sa kanila kay Martin, kay Marcos. Oh. Pero paano niya nakukuha? Dito, malinaw na dahil nga po siya ay chairman ng appropriation, siya yung signatory pagdating po sa pag-withdraw. Kasi di ba kanina dito, sinabi rin yung pag-withdraw, kung paano sila nag-withdraw sa bangko. Yan po ay yung budget, di ba, ng mga kontraktor. So, doon gagaling, tapos ibibigay na lang allegedly kay Marcos at saka kay Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Ganun ang nagiging pattern. Diyan, sa Marines, 7 lang kami. May 2 PNP. So kami yung laging may tasking simula 2022 September hanggang December. Yun. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos. So makatuwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, 7 lang kayo. Sa security niya, sir, na Marines, tapos 2 PNP. Kaya nga, so siyam, pinakamarami. Opo. Ngayon, 100 na kayo halos, di ba? Anong ano yan, sir? 2023 nag-hire si boss. Lalo nang umupo siya ng APRO. Dahil Yun. sa delivery. Siyempre, Security sa mga at saka delivery. Security na rin, sir. Merong
Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun sir, dumami na. Pati yung Marines na dumami na rin. Sige, next. Romualdez sa pag-deliver. Siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Romualdez. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga 2 maleta at 3 maleta. Sarge. Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, North Forbes. Ako sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating Speaker Romualdez. Doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng Gate 4 ng Malacanang. Bakit 34 paper bags? Ay, sorry sir, 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami. Bakit? Ba't 32? Siguro po may meeting sila. Pamimigay doon sa approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag. Hindi nyo na nakita sinong kausap. Deliver lang kayo. Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao doon. Tapos pinalagay ni John Paul Estrada sa sa gilid. Sinong nakita nyo doon? Actually, maraming tao. Hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami noon, sir. Sige. Sarge. Hello, sir. Ulitin ko lang po yung nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung actually yung isang ban kami, 2 ban noon ng pag-deliver kay dating Speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag doon sa Aguado. Yun din po ang kasi lagi kami magkasama. Yun lang po. Sige, Sarge. Go ahead. Ang isa sa mga tanong na po ngayon ng ating mga kababayan, ano na ba ang susunod after this? Ano na mangyayari sa Senado? Ano na ba mangyayari sa ating bayan after this? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.